Baka may lihim na pagtingin kay Sir Paul yan, yung babaitang yan. Sa sawera, di siya bagay maging reaktor kasi bias. Purya saway, pakialamera, parang hindi nurse. Di man lang iniisip ang resulta sa kanyang reaksyon towards the other party. So yun, kakatapos ko lang manood sa video ito, video ni Sir Dongs TV, part 2 na ito guys. Kung hindi nyo napanood yung part 1, visit nyo lang ang kanyang YouTube channel. Dito sa kanyang video is nagalit na talaga siya doon sa isang sponsor ng PB Team. Alam nyo naman kung sino yung nag-mention sa pangalan ni Sir Paul, ni Dongs TV, di ba? Sa live ni Sir Paul, hindi niya mention kung sino daw sino yung nagpagulo sa Chris Pao doon sa Mindoro. Di ba? Nurse to si Sir Dong, nurse din daw. Sinabi niya dito sa kanyang video na nurse din ang nag-mention sa kanya talaga. So talagang nagalit si Sir Dongs, no? Si Sir Paul hindi nag-mention ng pangalan, pero yung nurse is talagang mention talaga yung pangalan niya, na siya daw yung sinabihan pa siya na siya yung ahas yung ginamit na word guys. So ito part 2 na ito. Kumbaga dito nagalit na talaga siya doon sa reactor na yon. Ayon nga kay Sir Dongs na kung walang ebidensya, walang feeling close daw. Isa yun sa mga salitang binitawan ni Sir Dongs TV dito sa kanyang vlog. Hinahamon ko kayong lahat, magharap tayo. Hindi lang yung reactor na yun ang hinahamon ni Sir Dongs TV, pati yung mga bashers ni Krishna, at pinagtanggol din niya si Krishna dito. Kasi ayun nga, yung point ni Sir Dongs dito is yung mga bashers is kung naalala nyo yung anak ni Kim Atinsa, di ba, yung nag-ano sa kanyang buhay. So hindi malayo, ginawang example ni Sir Dongs na wala talagang maganda yung may dudulot yung mga bash na ganyan. Kumbaga magdulot lang ng negative na pag-iisip dun sa tao na binabash nyo, no. So baka isa pa sa yung mga bashers is baka isa pa yung maging cause kung bakit matapos ang buhay ng isang tao. So dito, may napansin ako dito sa mga comments, no. So, talagang maraming sumang-ayon kay Sir Dongs. Ayun nga, noon, PB Team lang, sila Sir Paul, yung mga kilala ng PB Team supporters. May iba naman na kilala si Sir Dongs, pero ilan lang. So, dahil sa video na ito, nung nagsalita na si Sir Dongs tungkol sa issue is, meron sa comment na talagang naging fan na din sila ni Sir Dongs, daw magsalita. No, sobrang natural lang. Talagang dinipinsahan at talagang concerned din siya kay Krishna, no. Nabahala na si Sir Dongs sa patuloy na pagbabas kay Krishna sa mga bashers. So, gaya ng comment niya, no. Tama po yan, Sir Dongs. Huwag dapat sila na magsalita ng kung ano-ano kasi wala naman silang alam. Wala sila doon. Love lang lahat. Ayan, I'm proud of you, Dongs TV. Pinagtanggol mo si Krishna. Perfectly said. Have a great day and God bless. Ayan. Concern talaga si Sir Dongs TV kay Krishna, guys. Kumbaga wala namang mali siya. Natural lang yun, di ba? So mga ganun. Vibes naman talaga sila. Marami silang, pansin ko kay Sir Dongs TV at kay Krishna, marami silang similarity sa isa. Kumbaga vibes talaga sila ba? Pasalamat pa nga kami sa iyo, Sir Dong, kasi pinaliwanag mo yung talagang totoong nangyari. Saka nakita din namin yung pagsayaw-sayaw niyo lang ni Krishna. Wala namang mali siya dun eh. Kilala namin si Krishna simula umpisa. Ganun lang yun, mabait si Krishna, pala kaibigan siya. Marami talagang humanga kay Sir Dongs, daw siya magbitaw ng salita ito. Hello Sir Dong, nakakabilib ka, ang galing mong magbitaw ng salita, very professional, ang dating, God bless palagi. Kaya yung mga nag-live, sana hindi nila binigyan ng clue yung mga basher, kasi sila yung lumala ng sitwasyon at ideya kung paano i-bash si Krishna. Na below the belt na ang ginawa nila, kasi may isa or dalawa pa rin nagsabi na binihisan at pinakain at kung ano-ano pa, hindi sila dapat magsalita ng ganyan. Kaya tuloy ang tingin ng mga bashers na si Krishna may ginawa ng masama na hindi pwedeng patawarin ni Sir Paul. May isa ding nagsalita na nag-live din na parang sa ginawa ni Krishna na hindi siya bigyan ng isang chance ni Sir Paul, at mayroon pa siyang binanggit ng pangalang scholar ni Sir Paul. Sana good advice, maganda sa mga viewers or sa mga supporters na wag natin silang makialam at wag kayo mangbas kasi hindi natin alam ang mismong mga detalye eh. Kasi gusto nyo, you can give them a good advice kung sino ang apektuhan sa sitwasyon ngayon. Mga professional pa naman kayo, di ba? Alam nyo bakit ako galit, kasi naranasan ko na yan, sinira yung reputasyon ko pero hindi ako sumuko. Hinarap ko sila lahat ng nabawat post or comments, naka-save yan kasi ituwid ko yung mga mali, haka-haka nila sa akin, hindi ko naman ginawa. Pasalamat lang kayo si Krishna na nahimik lang. Kung may taong tumulong sa kanya para linisin ang reputasyon niya, lahat kayo pagbayaran nyo at pwede pa kayo makulong, or kung saan kayo sa mundo, na sa abroad or anywhere, pwede kayo ma-deport. Kaya minsan think millions or wag na mag-live na hindi maganda kasi ma-solve nyo yan, kasi kayo lang nakakaalam sa lahat. At sana lang po mag-advise kayo ng maganda. At yung OFW ng mga supporters at viewers, wag kayo mag-bash or any comment na masakit. Advice ko lang sa inyo, isipin nyo yung pamilya nyo sa Pinas, yung kinabukasan. Pumunta kayo dyan, kayod kalabaw, kaya wag kayo sumali sa mga gulo nila. At isa pa, hindi lang kayo makinig sa isang side, kailangan pakinggan nyo rin yung isang side, no? So hinintay ko din yung sagot ni Ma'am Nora, hindi din na tayo magpaligoy-ligoy, no? Alam naman natin kung sino yung nag-live at nag-mention kay Sir Dong sa live, si Nurse Nora Vlog. So dito sa Sir Dongs TV, alam ko si Nurse Nora yung tinutukoy niya, kasi nga Nurse na wala namang ibang nag-mention, nagbigay ng clue sa atin kung sino yung tinutukoy ni Sir Paul sa kanyang live, diba? Si Nurse Nora naman yung nag-mention. So sa ngayon wala pang reply si Nurse Nora sa dito sa video ni Sir Dongs TV. Dito si Sir Dongs TV dito, yan, galit na talaga siya dun sa
Hindi lang kay Nars Nora kundi sa basher. Kung pwede daw meet up, magkita-kita niya. Very well said, Sir Dongs. Nagsimula ang lahat sa live ni Sir Paul. Sana kasi kinausap niya privately ang mga taong involved para hindi nagkagulo-gulo ang lahat. Wala sanang taong saktan. Huwag padalos-dalos ng desisyon, no? Tama din. Tama yan, Sir Dongs. Supalpalin mo ang isang reactor. Kala mo alam niya ang pangyayari. Kulang sa aruga. Meron kasing reactor na pinagkatiwalaan. Hindi dapat in private lang. Kaya lang nagkuda agad. Nagkuda daw agad yung isang reactor at di niya naisip lalong lumala imbis na maayos in private. Ayun, dumami pa bashers na kulang sa aruga. God bless always po, sir. Hello, dito may nag-mention na talaga, oh. Si Nars Nora na impact. Grabe naman, guys. Oh, ano talaga, oh. Yung nag-reply naman, natawa naman ako sa word na impacta, napakasawsawera. Hindi naman alam ata ang punot dulo, makangak-ngak lang. Impacta talaga, sabihin ba naman na no second chance daw kung sa kanya nangyari, tas nagbigay pa ng clue ng cheating issue, akala mo hindi babae. Baka may lihim na pagtingin kay Sir Paul yan, yung babaitang yan. Sa sawera, di siya bagay maging reactor kasi bias. Kurya saway, pakialamera, parang hindi Nars, di man lang iniisip ang resulta sa kanyang reaction towards the other party. Kaya nga, sarap sa pakin sa mukha, umiinit talaga ulo ko kay Nora at PB. Ba't nasali si Sir Paul? Init hindi lang pala kay Nars Nora yung uminit yung ulo niya. Kay PB din, no? Kay Pumbehero. Sa totoo lang, ayaw ko natingnan ang mukha ni Sir Paul sa screen. Kung gaano ko siya hinahangaan dati, ngayon nawala na dahil sa ginawa niyang pag-live. Ayan. Marami kasi nagsasabi, guys, na kung sa kanila, kung totoong lalaki, sabi nga ni Sir Dongs, di ba? Maraming nag-comment kasi na kung totoong lalaki talaga sa mga ganong pangyayari, maliit lang na problema. Hindi kasi dapat yun i-live agad-agad, no? Dapat inayos na in private kasi hindi naman ganun kalaki yung problema. So, kung hindi sana nag-live, hindi sana nagkagulo ngayon ng Chris Pao, no? At baka may rason din sila bakit nag-live agad, baka may gusto ding di ba? Baka may rason na alam nila may purpose sila na dapat i-live para ganyan na. Sila lang hindi nakalaan, pero kung ano yun sa pangyayari, kung talagang sa totoong yung pangyayari yun, hindi talaga dapat i-live yun. Kaya nga sabi pa niya, may sinabi daw si PG sa kanya, di ba, ang lala niya. Kaya ako di ko tinapos live ni Nars Nora at unfollow ko siya agad. Napansin ko, guys, bumaba yung subscribers ni Nars Nora. Pansin ko. Baka siya na in love kay PG kaya makareact. Grabe, buisit yan. True, ano yon, sumbong agad sa kanya. May nangyari lang. Siguro, ang sumbungan ni Sir Paul ay si Nars Nora. Di natin alam. Sim tayo. Feeling ko meron yan irito na babae sa kanya kasi ayaw man talaga niya kay Krishna noon pa, plastic. So ayaw din pala. Ayaw daw kay talaga noon pa ni Nars Nora kay Krishna para kay Sir Paul. Totoo nga, baka si Nars Nora ang may nag-cheating ng puti? Ano ba yan? Ibig sabihin niya. Ayaw niya kay Krishna. Dati na yan si Butanding. Nung nagpunta pa siya sa Davao, okay lang daw din niya makita si Krishna. Di daw importante yon. Dami nito, guys, pinagsasabi, oh. Puro negative at tungkol kay Nars Nora. Nakakainis yung sinasabi na may betrayal daw. Kainis yon, bakit nakita nila na nasa kama, mga impacta ng mga basher. Filingera akala mo pamilya ni Sir Paul. Mismo nga pamilya ni Sir Paul, di nakialam kasi di nila alam ang story. Sabi nga ni Nars N, walang second chance. Grabe, kay PB lang siya nakinig. Ano yon, nakasugi kaya walang second chance? Pala desisyon. Akala mo hawak niya si PB. Akala mo nandun siya sa mga pangyayari. Nakabis lang din sa mga napanood. Sigad nga nagpatawad, sino ba siya? Baka siya may-ari. Baka siya may-ari kay PB. Claiming professional pa naman siya tapos niga mind. Niga mind, guys, is negative mind. Filingera, akala mo maraming natutuwa sa mga reaksyon niya, bias.